Sa isang maliit at tahimik na bayan, naninirahan ng dalawang magkaibigang pamilya na may matinding alitan sa negosyo. Sa kabilang banda ay ang pamilya ni na Elsa, na kilala sa kanilang mayaman at makapangyarihang negosyo sa pamamagitan ng pagmimina. Habang sa kabilang dako naman ay ang pamilya ni Nadine, na kilala sa kanilang malawak at matatag na kaharian sa agrikultura. Sa unang tingin, tila ba imposible para sa dalawang ito na maging magkaibigan. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit at poot, dahil ito sa hindi pagkakaintindihan ng kanilang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay isang hindi inaasahang pangyayari ang magiging daan upang mapagtagpo ang kanilang mga landas. Isang araw, may isang malaking event kung saan ay birthday ng isang kaibigan nilang negosyante. Halos lahat ng mayayaman at kilalang negosyante ay imbitado roon, lalo na ang pamilya nila Elsa at Nadine. Nang magkasalubong ang pamilya nila, ay mabilis na tumaas ang kilay ng kanilang mga ina. "Nandito na naman ang makapakialamera," malditang sabi ng ina ni Nadine, kaya't umismid na lamang ang ina ni Elsa at ito'y humalokip-kip. "Hindi ako na-inform na imbitado rin pala rito ang mga inggitera," sabi naman ng ina ni Elsa, kaya't akma na sanang susugod ang ina ni Nadine nang mabilis itong napigilan ng asawa. "Nagpunta kami rito kasi imbitado kami, kaya huwag kang magsimula ng gulo. Pakialamera ka," galit na sabi ng ina ni Nadine, at ito ay tumalikod. Inirapan ni Nadine si Elsa at umalis na nga sila. Mas pinili na lamang nilang ilayo ang isa't isa at mas ituon ang pansin sa event. Naging maganda at puno ng sosyal na gawain ng event na iyon. Kasalukuyang nasa garden si Nadine at umiinom ng alak nang dumating naman itong si Elsa. "Sana hindi ka na lang nagpunta rito kung dito ka lang rin naman pala tatambay," pagsasalita ni Elsa, kaya't bumuntong hininga na lamang si Nadine at humarap dito. "Bakit ba napakapakilamera mo ha?" tanong ni Nadine ay kinatawa na lamang ni Elsa. "Kasi papansin rin ng pamilya mo. Parang gusto niya lahat ng atensyon ay nasa inyo eh," malditang sabi naman ni Elsa. Pagsasalita na sana si Nadine nang biglang may marahas na lumapit kay Elsa at mabilis na tinakpan ang bibig nito. Dahilan kaya ito nahimatay. Nagulat na lamang si Nadine at bago pa man siya makatakbo ay may humablot rin sa kanya at tinakpan ng tela ang ilong niya. Dahilan kaya't nahimatay rin siya. Sa isang mapangahas na pagkilos, kinidnap ng mga masasamang tao sina Elsa at Nadine. Ang mga ito ay galit sa kanilang mga magulang at nais nilang magiganti. Sa isang maras na araw, ay nagising sina Elsa at Nadine na nakakadena sa magkabilang panig ng isang kulungan. "Nagising na ang dalawang prinsesa," sabi ng isang lalaki na nakamaskara. "Anong kailangan niyo sa amin?" sigaw ni Elsa. "Bakit niyo kami kinidnap?" tanong naman ni Nadine. "Kayo ang tutulong sa amin para yumaman kami. Paniguradong hahanapin na kayo ng mga magulang nyo at sila mismo ang magbibigay ng pera sa amin," sabi ng lalaki. Kaya nagsimula ng maiyak sa Elsa. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng dalawang dalaga at agad itong tinanggap ng lalaki at ni-loudspeaker pa ito. "Mama, tulungan mo ako," sigaw ng mga dalaga, kaya't natawa na lamang ang mga lalaki. Rinig naman nila ang iyak ng mga magulang ng mga dalaga. "Anong kailangan nyo? Ibalik nyo sa amin ang mga anak namin. Ibabalik namin sa inyo ang mga prinsesa nyo kung magbibigay kayo sa amin ng 10 milyon. Utos ng lalaki. "Ibibigay namin kaagad, basta't ibalik nyo lamang sila sa amin," sabi ng mga magulang ng dalaga, habang wala nang tigil sa pag-iyak. "Oo, ibabalik namin sila, basta't ibigay nyo lamang ang para sa amin. May isang araw lang kayo para gawin ang utos namin." Matapos ang tawag, ay agad na nitong ibinaba ang telepono. Umalis rin ang mga lalaki at iniwan ang dalawang dalaga sa bodega. Walang tigil sa pag-iyak si Elsa, na tila ba takot na takot. Nakatingin lamang si Nadine kaya napalingon na lamang si Elsa sa kanya. "Hindi ka ba natatakot? Bakit hindi ka umiiyak?" tanong na Elsa, kaya't bumuntong hininga na lamang si Nadine. "Kung magpapanik ako, di pareho na tayong matatakot niyan," walang ganang sabi ni Nadine. Matapos ang ilang araw ng pangamba at pag-aalala,
Isang araw ay muli nang tumawag ang mga magulang ni Elsa at Nadine upang magbigay ng pera sa mga kidnappers. Nandito na ang pera na hinihingi nyo. Pakawalan nyo na ang mga anak namin, sabi ng magulang ni Elsa. Dala na namin ang mga hinihingi nyo, kaya pakiusap, ibalik nyo na ang mga anak namin. Pagsasalita naman ng magulang ni Nadine. Ngunit sa kabila ng pagtugon sa hinihingi ng mga kidnappers, hindi rin naman sila sumunod sa usapan. Sa halip na palayain ng mga dalaga, patuloy pa rin silang inaalipin at pinagsasamantalahan. Hindi pa ito sapat, kailangan pa namin ng mas malaking halaga. Pagsasalita ng boss ng mga kidnappers. Ano ba ang gusto nyo? Lahat na ng pera namin ay ibinigay na namin sa inyo. Galit na takot na sigaw ng ina ni Elsa. Pakawalan nyo na sila. Wala na kaming ibang may bibigay sa inyo. Pakawalan nyo na ang mga anak namin. Ngunit hindi nakikinig ang mga kidnappers sa mga pakiusap ng mga magulang nila. At sa halip, patuloy pa rin nilang ginagamit ang mga dalaga upang makakuha ng malaking pera. Hindi kami makukontento sa ganyang halaga lamang. Kailangan pa namin ng higit pa, sabi ng kidnappers. Anong klaseng tao ba kayo? Paano namin kayo pagkakatiwalaan kung hindi nyo rin naman sinusunod ang usapan? Sabi ng ina ni Elsa. Sana ay makonsensya naman kayo sa mga ginagawa nyo. Pakawalan nyo na ang mga anak namin. Galit ng sigaw ng papa ni Nadine. Sa kabila ng lahat ng pakiusap at magmamakaawa ng mga magulang, patuloy pa rin ang paghihirap ng mga dalaga sa kamay ng mga kidnappers. Ang sitwasyon ay lalong nagiging masalimuot. At ang takot at pangamba ay patuloy na bumabalot sa mga puso ng mga pamilya ni Elsa at Nadine. Anong plano mo? Paano tayo makakalabas dito? Bulong ni Elsa sa dilim. Tatanggapin ko na lamang ang kapalaran. Wala naman tayong laban sa mga ito eh. Sagot naman ni Nadine at tila nawawala na ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng pag-asa, hindi napigilan ni Elsa na lumaban. Hindi ako papayag na maglaho na lamang tayo ng ganito. Kailangan nating gumawa ng paraan para makatakas at makaligtas ang ating mga pamilya. Sa gitna ng kanilang pagkakakulong at patuloy na pang-aabuso mula sa mga kidnapper, nahirapan sina Elsa at Nadine sa simula ng plano ng kanilang pagtakas. Hindi nila alam kung paano at saan magsisimula. At sa bawat sandali ay parang ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Nadine, hindi ko alam kung paano tayo makakalabas dito. Pag-amin ni Elsa, kaya't napapikit na lamang si Nadine. Oo nga Elsa, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano tayo makakalabas dito. Sa kabila ng kanilang pag-aalala at kawalan ng ideya, hindi sumuko sina Elsa at Nadine. Sa pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa, ay nagsimula na silang magplano. Paano kung subukan natin ang pagtakas habang sila ay natutulog? Masayang sabi ni Elsa, kahit napatingin na lamang sa kanya si Nadine. Maaaring maging mabuti yon, pero paano natin malalaman kung kailan sila matutulog? Siguro dapat ay magsaliksik tayo. Kailangan nating alamin ang kanilang mga galaw at pag-uugali. Sa loob ng ilang araw, nagsagawa sila ng mga paraan upang maobserbahan ang kanilang mga kidnapper at ang mga galaw ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, nakuha na nila ang kanilang pagkakataon. Ngayon ang pagkakataon, Elsa. Natutulog na sila. Gawin na natin ang plano natin. Pagsasalita ni Nadine, na agad namang tinanguan ni Elsa. Sa isang magiting na pagkilos, habang may takot sa puso, nagtagumpay sina Elsa at Nadine na makatakas mula sa kanilang mga kidnapper. Sa pagtutulungan at determinasyon, nakamit nila ang kalayaan na matagal na nilang inaasam-asam. Mabilis silang tumakbo papalayo sa lugar. Bilisan mo ang pagtakbo mo, Elsa! Sigaw ni Nadine ngunit biglang natapilok sa Elsa nang may marinig silang putok ng baril. Bumalik kayo dito kung ayaw niyong masaktan! Sigaw ng kidnapper na nagising. Kaya't mas lalong kinabahan ang dalawang dalaga at mabilis na nalapitan ni Nadine sa Elsa upang alalayan. Sorry Nadine sa lahat ng mga nagawa ko. Gusto kong makalabas dito. Gusto kong makabalik kina Mama at Papa. Umiiyak na sabi ni Elsa. Huwag kang mag-alala. Makakatakas tayo dito. Magtutulungan tayo. Ngiting sabi ni Nadine at hinawakan ang kamay ni Elsa upang tulungang makabangon. Bahagyang napangiti si Elsa at sabay silang tumakbo habang magkahawak ang mga kamay. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagtulungan sina Elsa at Nadine upang makatakas mula sa kanilang mga kidnapper. Sa bawat sandali ng pakikipagtulungan,
ay unti-unti nilang natutuklasan ang kahalagahan ng pagiging magkaibigan. Kahit magkaiba tayo ng mundo, pareho pa rin tayong tao na may puso at damdamin. Wika ni Nadine habang tumatakbo sila papalayo sa kanilang mga kidnapper. Tama ka, Nadine. Ang mga pagkakaiba natin ang magpapayaman sa ating pagkakaibigan. Tugon naman ni Elsa habang may ngiti sa kanyang labi. Sa wakas ay nakatakas na sina Elsa at Nadine at nagawa na nilang iligtas ang kanilang mga pamilya mula sa panganib. Ang kanilang hindi inaasahang pakikipagtulungan at pagiging magkaibigan ay nagbigay daan sa kanila upang maunawaan ang halaga ng pagtitiwala, pagkakaunawaan at pagiging bukas sa pagtanggap ng iba't ibang mga pananaw. Matapos makatakas na Elsa at Nadine, agad silang nagbalik sa kanilang mga tahanan at nagsumbong sa mga pulis kung saan nagtatago ang mga taong kumidnap sa kanila. Kasama ang tulong ng mga otoridad, naibalik nila ang kapayapaan sa kanilang bayan at naaresto ang mga salarin. Pagdating sa kanilang tahanan, ibinalita nila sa kanilang mga magulang ang nangyari. Anak, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Napakalaking pasasalamat namin at hindi kayo nasaktan. Opo, Mama at Papa, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng tulong at suporta ninyo. Matapos ang ilang araw, ay nagkita-kita ang dalawang pamilya upang magpasalamat at magpatawad sa isa't isa. Napakalaki ng aral ang nakuha natin sa nangyari. Mahalaga talaga ang pagkakaisa at suporta ng bawat isa. Pagsasalita ng tatay ni Nadine. Oo nga, tama ka. Sa pagtutulong-tulong at pagpapatawad, mas magiging matatag tayo bilang pamilya. Pagsasalita naman ni Elsa. Sa inyong lahat, pasensya na kung nag-alala kayo ha. Pangako namin, magsisikap kaming maging mas mabuting anak. Opo, at hindi na mauulit ang anumang hindi magandang pangyayari. Mahal po namin kayo. Sa pagtutulungan at pagpapatawad, ay mas lumawak pa ang samahan ng dalawang pamilya. Ang dating magkagalit, ngayon ay magkabati na. At sa gitna ng mga pagsubok, natutunan nilang mahalin at suportahan ang isa't isa nang higit pa kaysa sa dati. Ang kwento ni Elsa at Nadine ay naglalarawan ng mga aral na may malalim na kahulugan at may kaugnayan sa buhay ng isang tao na hindi magkasundo sa una. Sa pamamagitan ng kanilang pakikibaka at pagtutulungan, ipinapakita ng dalawang karakter na may kakayahan ng bawat isa na harapin ang mga hamon at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Isa sa pangunahing aral na mapupulot sa kwento ay ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagtutulong-tulong at pagtitiwala sa isa't isa, nakamit ni Elsa at Nadine ang kanilang layunin na makatakas mula sa mga kidnapper. Hindi lamang sila nagtagumpay dahil sa kanilang mga individual na kakayahan, kung hindi dahil sa kanilang pagkakaisa bilang magkaibigan at ang kanilang pagtitiwala sa bawat isa. Sa pagkakaroon ng matatag na samahan at pagkakaisa, natutunan rin ng dalawa na maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kanilang determinasyon at pagiging matatag, hindi sila sumuko kahit na nasa mahirap na sitwasyon sila. Ipinakita nila na sa pagtitiwala sa sarili at sa bawat isa ay maaaring malampasan ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Isa pang mahalagang aral na mapupulot sa kwento ay ang halaga ng pagpapatawad at pagmamahalan sa kabila ng mga pagkakamali at pagkukulang. Sa pagtatapos ng kwento, ipinakita ng dalawang pamilya ang kanilang pagpapatawad at pagmamahal sa isa't isa, sa pagtanggap sa mga pagkakamali ng iba, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ipinakita ng mga karakter na ang pagmamahal at pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa galit at pagkapuon. Sa kabuuan, ang kwento ni Elsa at Nadine ay naglalaman ng mga aral na maaaring magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang pagkakaisa, determinasyon, pagiging matatag, pagpapatawad, at pagmamahalan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga mahalagang konsepto na naipakita sa kwentong ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga aral na ito, maaari tayong magtagumpay at magkaroon ng mas mapayapa at masayang pamumuhay.